Maganda at maluwalhating araw po sa inyong ngayong Lunes, ika-8 ng Pebrero. At gaya po ng ating palagiang paalala sa inyo, huwag po kayong magkalimot ng inyong pagsusuot ng face mask at ng inyong face shield. Pag nandiyan na po kayo sa labas, siguraduhin nyo lang na kayo mag-o-observe ng 2-meter distance at yung 6 feet para safe tayo lahat. And of course, do not forget to wash your hands frequently with soap and water for 20 seconds thoroughly. At huwag nyo rin kakalimutan palakasin ninyo ang inyong mga katawan. Maging malusog po tayo. Tayo ay kumain ng mga masustansyang pagkain. Lalo na mga gulay, prutas, seafoods. Tayo rin uminom ng bitamina. Tinatanong tayo, ano bang bitamina ang iniinom mo, Sek? Sabi ko, ever since kasi ako po Enervon C. Kasi Unilab tayo dati, yun ang iniinom natin noon So, yun ang palagi nating binibili, Enervon C ng Unilab. At saka tayo ay mag-exercise. Maniwala kayo pag kayo nag-exercise. Maganda ako sa katawan. I do that every morning. At saka yung pagtulog ng tamang oras, at saka at least 8 hours a day. Maniwala kayo. It's good for your health. Saka hindi kayo tatablan ng basta-basta ng anong sakit. Virus pa yan, o bacteria pa yan, whatever. Tandaan nyo, ganun na lang gawin natin. Ngayong darating na araw ng mga puso, baka may problema na naman tayo dyan kasi marami na naman dyan na magkakaroon ng mga selebrasyon. Pero unlike po yung yung tawag dito, yung Pasko at saka New Year, may mga party. Pag araw ng mga puso, dalawa lang naman ang magkasintahan o kaya mag-asawa. I'm sure ito si Secretary Delphine Lorenzana, siyempre, i-date niyo yung kanyang kabiyak. At yung mga ibang cabinet members. Kaya wala masyadong panganib na tayo ay magkahawaan. Hindi kagaya ng, hindi ba, kaya kaka-kontrobersya dahil nga sa mga party-party, di na maraming nag-a-attend. Pero pag Valentine's naman mukha namang hindi. Ba't ganun pa man yung DOH, nagpapaalala na huwag daw tayong pumunta sa mga crowded places. Sa totoo lang, wala naman ng crowded places ngayon. Kung if you're referring to mall, walang crowd doon. Kung sa palengke siguro, sa Divisoria, yan, ang crowded. Pero ordinarily, wala. Sa mga restaurant, kukunti lang. Anyway, so yun ang paalala ng DOH. Yun din ang paalala natin. Huwag tayo masyadong... Kasi meron tayo mga naririnig din, Valentine's party tayo. Hindi, bawal pa party. Ano na lang, dinner of 5, dinner of 6, okay lang, dinner of 10, basta merong social distancing. Alam nyo, maibida ko sa inyo, kailan ba yun? Sabado po naimbitahan tayo dyan sa Silang, Cavite, na makapulong natin yung mga alkalde ng mga munisipyo po dyan sa Silang. Ang nag-imbita sa atin
yung batang-batang si Kevin. Ano nga bang apelyido ni Kevin? Parang Anamar ba? Tsaka si Barangay Kapitan Chris Reyes. Nagulat po tayo kasi pagdating natin doon sa bahay ni Kevin, board member si Kevin nga pala ng Cavite. Aba, ang daming tao. But, nakita natin yung mga lamesa, malalayo sa isa't isa. Saka yung mga upuan nila, meron ding, talaga may social distancing. Kaya nakakatuwang pumunta sa mga lugar na sumusunod ng protocols, health protocols. Nahila din tayo doon kasi nung yung protege ni Architect Palapok, si Architect K.V. Velasco. At maganda naman yung palitan namin. Nandun yung mayor ng Ternate, mayor ng GMA 7. Kapulong din natin sa opisina niya. Sabado nagtatrabaho. Itong mayor ng, ano nga ba to? Ang dami kasing munisipyo dyan sa Cavite. Mayor ng Carmona, Cavite. Si Mayor, ano nga ba pangalan ni Mayor? Mamaya maalala natin. Anyway, so maganda ho yung usapan namin kasi pinag-uusapan namin yung COVID-19. Tinatanong natin kung kumusta naman yung COVID. Yung mayor ng Ternate, sabi niya sila, 0. Itong si Mayor Roy Loyola naman ng Carmona, yun din naman sinasabi. Maganda raw ang kanilang pag-contain ng virus. O yan ang kagandahan kasi pag sumusunod ka talaga sa protocols, talaga mapapanatili natin yung pag-stop ng spread. During the open forum, parang lumabas doon, hindi masyado nakakarating yung roadmap sa bakuna doon sa ilang mga munisipyo. Kaya tinawagan natin si Mayor Charlie Galvez, ini-speakerphone natin, kaya naririnig yung usapan namin. Sabi natin, Secretary Charlie, yung isang mayor dito, mayor ng Ternate, mukha daw hindi pa nila alam tungkol sa bakuna, yung pagdating, anong gagawin. Sabi naman ni Secretary Charlie, humingi siya ng dispensa, pero daw dapat yung Region 4 ng DILG, dapat nakarating na sa kanila yan. Meron naman isang mayor doon, ang mayor ng yung sa GMA. Sinabi niya naman, nakarating na sa kanya. Madalit sabi, so apparently yung communication, meron tayong roadmap, may plano, pero yung pararatingin natin sa mga kinaukulan, medyo yun, dun yata tayo nagkukulang. So gawan natin ng paraan yun. Maganda yung kanilang, basta tayo hanga ho dyan sa lugar ng Cavite. Maganda yung kanilang mga plano doon. Naisip ko nga sabi ko, malapit lang ito sa Maynila. At saka ang klima ho doon, parang less than Baguio, but malamig. Masarap ang simoy ng hangin. Siyempre, probinsya Maganda yatang tumira dito. So, pasasalamatan natin yung mga mamaya. Sana i-text sa atin lahat yung mga mayors nun para mabanggit natin mamaya yung ating second portion, yung mga pangalan nila. Anyway, ito pong si Secretary Charlie Galvez. Habang tayo daw po ay handa na sa rollout ng COVID,
paalala niya pa rin, o gaya rin ang paalala natin na kahit na tayo nabakunahan, pag dumating ang bakuna, nabakunahan tayo, kailangan pa rin tayong sumunod sa health protocols. Sapagkat hindi naman nga ho assured tayong 100% yung pag nabakunahan tayo, hindi na tayo magkaka-COVID. Ay, hindi ba sabi ko sa inyo, kahit na ilang porsyento yan, it reduces the risk of getting the virus. So, we might as well take it. Hindi po ba? Kaya ano pang brand yan? Walang problema dyan, di ba? Sinabi natin. Kaya yun din ang sinasabi ni Secretary Charlie Galvez. Katunayan, yung sinasabing baka more than a year, yung may nabasa ako, baka daw 7 taon pa, hindi pa na matatapos to, o biro nyo yun. Kaya talagang kailangan tayo po ay let's be resigned na ito nang palagi tayo ganito, naka-mask, naka-face shield, observing the social distance, yung ating washing of the hands. Ganun na lang kung gawin natin. Wala namang problema yun eh. Sa totoo lang, napakaliit na bagay yun para maging sagabal sa pagtrabaho natin araw-araw, sa pagpunta natin kung saan tayo pupunta. Hindi po ba? Gawin lang natin yun. O ito naman, government workers on official business now exempted. Teka. Hindi yata ako masyadong kampi doon. Mawalang galang na. Kasi sabi ko dito sa yung bago resolution ng IATF, yung mga opisyal ng gobyerno saka personnel on official business, pwede kayo magbiyahe. Pero hindi na kayo kailangan mag-mandatory testing and quarantine protocols. Yung quarantine protocols, medyo okay sa akin lang yon na hindi na. Pero yung mandatory testing, palagay ko, dapat mag-testing pa rin tayo dahil hindi natin alam, mahirap na eh. Baka tayo may dala ng COVID mahawaan natin yung mga pupuntahan natin. Hindi po ba? Kaganda-ganda kung meron tayo, halimbawa, nagpa-negative test ka ngayon. Tapos, within the 5-day period, pupunta ka sa ibang probinsya. O di, pasok pa yun, di ba? Anyway, yan ang resolution. So, siguro ang reason naman dyan, dahil, alam nyo, pag kayo naman nasa gobyerno, kailangan wala masyadong, it should not impede your travels. Kasi, mga official din ng mga lakad nyo. Ang problema nga lang doon, kailangan maging maingat pa rin tayo. Kaya sabi naman ng IATF, kahit na pwedeng unimpeded kayo, susunod pa rin kayo sa wearing of the face mask, face shields, observing physical distancing. At dadaan pa rin kayo sa symptom screen pagdating nyo naman dun. Kasi meron nung mga, iba-iba kasi mga protocols din ng mga pupuntahan nating probinsya. Katunayan, si Secretary Sunny Dominguez, nakita ko kasi yung pag lumabas sa screen sa group chat namin mga membro ng kabinete. Meron nung mga probinsya, mga lugar, tapos nakalagay din yung mga protocols. Iba-iba ang protocol. Kasi sabi ni Secretary Sunny, di ba pwede tayong gumawa ng standard protocols? Tama rin naman. Bakit naman? Yung iba, napaka-stricto, may 14-day quarantine. Yung iba, hindi naman. Yung iba naman, kailangan may travel authority. Kailangan talaga dapat standard lang. Maging stricto lang tayo siguro pagdating dun sa, yun nga, yung COVID test. Yan ang mahalaga dun. Kailangan malaman natin, may dala ka ba o wala kang dalang COVID. Kasi kung may dala ka, dyan ka muna, mag-quarantine ka muna. O yun, okay sa atin yun. Samantala, ito pong, teka muna. Ano kaya, pahinga muna kaya tayo sandali para tayo, uminom muna tayo ng mainit na tubig.
Okay, balik na po tayo. Ngayon, alam ko na yung napadala ni Barangay Kapitan Chris Reyes ng Silang Cavite. Ito yung mga mayor na nakapulong natin. Maraming barangay kapitan doon, pati board members. Chris, sino ba yung mga ibang board members doon maliban kay Kevin Anarna? Ito itatakbo daw ito ng mayor ng Silang Cavite. Kakalaban ito si Mayora Castillo. Si Mayor Lambert, ganda ng pangalan, Lambert, Amerikano. Lambert Bambao of Ternate. Alam nyo, nakakatuwa itong si Mayor Lambert ng Bambao. Alam nyo ba, na 20 years daw po siyang janitor ng Philippine General Hospital. Can you imagine that? 20 years na janitor. And then he became, and now, the current mayor of Ternate. Ternate ba ito? Kala ko Ternate, Cavite. Ang alam ko nung Ternate pala ito. O hindi po ba malaking achievement yun? Dapat itong PGH binibigyan ng tribute itong si Mayor Lambert Bambao. Ang dami raw natulungan ito. Kaya ngayon, mahal na mahal siya ng Ternate. Nakadaong pala din po natin si Mayor Redel Dionisio ng Amadeo. Katabi natin Si Mayor Maricel Echevarria of GMA Cavite. Yan. At yung, of course, yung asawa ni board member Kevin Anarnas na si hindi Jose Cecil, si Jean ang pangalan niya. And si Mayor nga Roy Loyola ng Carmona. Ang topic ko natin doon, as usual, yung gusto nilang naririnig palagi, pag natatapos na tayo doon sa mga concerns nila, they want to listen and to hear yung unang-una, yung revolutionary government. Diniscuss natin yon. And then, yung Duterte. And pareho ng mga dinadaanan natin, talagang gusto talaga nila si Mayor Sara maging presidente at si Presidente Duterte naman ay maging busy para tuloy-tuloy yung kanyang mga ipinunla dito sa ating bayan. Talagang mukhang hindi mapipigilan. Anyway, ito pong balikan natin yung binabanggit ko sa inyo kanina na marami sa ating mga ahensya ng gobyerno na nagpa-partner sila para matugunan nila yung iba't ibang problema na hinaharap natin dahil dito nga sa pandemya. Katunayan, ito pong DOLE, Department of Labor and Employment ni Secretary Bebot Bello. Pati na itong TESDA, pati na DTI, nagpirmahan po sila ng kasunduan at circular kung saan lumikaho sila ng mga trabaho at saka para ma-improve yung mga employability ng mga manggagawa. Ito po yung National Employment Recovery Strategy Task Force. So maganda ho ito kasi ito ay collective undertaking to ng grupo para mahikayat nila yung mga walang trabaho. Ito mga oportunidad. O ito namang mga kritik natin, hindi naman nila alam ito Sasabihin naman nila, wala namang ginagawa yung gobyerno yan, daming walang trabaho, lalong dumami ang mahihirap. Nakakalimutan nila, talaga, totoo naman lahat yan. In fact, hindi mo na kailangan sabihin yan.
sapagkat lahat tayo talagang pinadapa. Ang dapat niyong malaman, may ginagawa ang pamahalaan. Hindi totoo na walang ginagawa. Marami ang ginagawa. Kaya nga pinagtsatsagaan natin sa programa natin na ibinabahagi natin para kayong mga kritiko, mga sa oposisyon, nalalaman nyo kasi baka hindi nyo rin alam di ba? Kaya pag nag-criticize kayo, kala mo totoo. O ngayon, pag inilalabas na natin yung mga facts and figures, gugulat kayo. Diba palagi sinasabi nyo, lumalaki yung bilang ng mga mahirap, yung poverty natin. Totoo sa totoo lang. Hindi ba napababa nga natin ang bilang lang ang porsyento ng mga mahihirap? Ang target nga ng National Anti-Poverty Commission, pababae nito sa 14% sa susunod na taon. Kasi bago mag-COVID, yung poverty incidence natin sa bansa ay 16.6%. At ito ay bumaba kasi between 2015 to 2018 mataas. Pero within 3 years time, bumaba ng 6.7%. Yung 2015 poverty incidence natin 23.3, di ba taas? So pagdating ng 2018, naging 16.6 na lang. Hindi pa ba maganda yon? Kaya lang, nga ang problema, dahil nga na pandemya tayo Kaya natural lamang na tataas ang bilang ng mga mahihirap. Kasi yung mahirap na biglang nagkaroon ng trabaho at nagkaroon ng pera, nawalan ng trabaho, di bagsak ka na naman uli. Ganyan talaga. Pero dapat nyo rin pong malaman, lalo na itong mga kritiko natin, na ang pamahalaan natin ay may ginagawa. Alam nyo ba ito? Ito, I doubt if you know this. Alam nyo ba na as of January 29, yung ano bang ahensya ito? Itong LTFRB under under DOLE ito. DOLE ba? Hindi, under ito, DOTR, Department of Transportation to. Alam niyo ba na nakapagbahagi na sila ng, magugulat kayo, ubod na laki nito, 869,459,000 pesos. Saan napunta? Yan, magugulat na naman kayo mga kritik, mga oposisyon. Ito ay napabahagi sa 75,649 operators. At ito ay may mga PUV units, Public Utility Vehicle Units, na umaabot sa 133,763 units mula nung pinatupad ito noong Nobyembre 2020. At sa ngayong kay LTFRB Chairman Martin Delgra, yung mga beneficiaries, kasama po doon yung operators. Operator, hindi lang yung driver. Operators ng public utility buses, hindi lang mga jeep. Point-to-point buses. Public utility jeepneys. Mini buses. Pati na UV Express units. Pati na nga PhilCabs na merong prescribed na rota at authorized na mag-operate sa panahon ng pandemya, beneficiary din siya. At yung pong mga operator ng public utility vehicles na talagang naapektuhan ng gusto ng pandemya, meron silang subsidy. Alam niyo ba kung magkano?
6,500 pesos per unit. At ito po ay nasa ilalim ng 1.158 billion budget na allotted naman sa programa under Bayanihan 2. At least 178,000 PUV units na ngayon ang ina-assistian po sa ilalim ng programang ito. Abay, kasama doon 120,000 jeepneys, 21,998 buses, 24,374 UV Express units, 10,188 PhilCabs, 1,259 minibuses, and 426 point-to-point buses. Ngayon, alam niyo na ba mga critics kung bakit mataas ang rating ni Presidente? Trust and approval rating. Kasi nga, eto yung hindi nyo alam na mga nakakatanggap ng benepisyo. Ito yung mga inaasikaso. Ito yung mga nawalan ng trabaho. Huminto ang mga negosyo na apektuhan. Ito yun. Kaya paminsan-minsan kasi naman. Bago naman buksan ninyo ang inyong mga bibig para pulaan ang pamahalaan. Magtanong-tanong naman muna kayo. Kami naman bukas, nandiyan naman ang Dole. Yung si Secretary Bello, anytime naman, tawagan mo, sumasagot naman kagad. Ganon din si Secretary Lopez. Sino pa? Secretary Rolly Bautista, Secretary Delfin Lorenzana, kahit yan si Secretary Tugade, although lately, gaya ng napapansin natin, mukhang sa dami ng trabaho nito na hindi nakakasagot sa telepono niya. Hindi na rin nakaka-return ng call. Pati si Secretary Charlie Galvez, nung tinawagan natin nung Sabado ang bilis, sagot kagad. Kaya nakausap tuloy natin during the open forum niya sa Silang Cavite. Lahat yan, Secretary Del Rosario, Secretary Greg Unasan, every one of them, Secretary Sani Dominguez, Secretary Berna, DOT, lahat po yan, maniwala kayo, subukan yung tawagan ang bawat isa sa amin. Secretary Roy, si Matu, yung sa TESDA rin, lahat wala, maniwala kayo. They will respond to you immediately ng mga concerns ninyo. Balikan po natin kayo after a few minutes at medyo lumalamig na naman dito sa ating studio. 5, 4, 3, 2. Ito pong, ito nababanggit na natin to sa inyo. Yung build program ni Presidente, yung infrastructure niya, hindi po ba nabanggit na natin sa inyo? Marami tayong nakakausap ng mga negosyante. Yun ang palaging sinasabi sa atin. Ako, sabihin mo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte na dahil dyan sa mga proyekto niya ng build, maraming tulay, maraming skyway, maraming binuksan, di ba? Palagi natin binabahagi. Ang dami ko nakakausap lately. Nag-decongest na yung EDSA. Kasi sinasabi nila, Sek, ang galing kami ng Alabang. In 15 minutes, nandito na kami. Sabi ko, bakit? May yung skyway yun Sumakay daw sila doon. Tapos dito na sa may bandang Araneta Avenue sila bumaba. Biro nyo yung bilis na yun. Kaya, alam nyo, itong si Presidente talaga, he will be written in history na siya ang presidente ng pinakamaraming proyekto dyan sa infrastructure. Kaya naman talaga tayo nahirapan dahil kulang talaga infrastructure projects natin. Yung nakaraang administrasyon,
Kinokorek pa ako ni ano dito ni Frank Drilon, yung brand nating senador Kasi sabi natin, yung bill success. Naku, dismal failure naman, sabi naman daw ni Drilon. Sinabi ko kasi wala namang major project yung nakaraang administration. Meron naman daw. Pero kung meron man, hindi kasing dami nito. Malulula ka sa dami. Sunod-sunod. Secretary Mark Villar, kita niya naman, napapapurihan ng gusto. Talagang lalo pa, nandiyan pa yung mga pribadong sektor na tumutulong. Sila Joey Concepcion, si Ramon Ang, sino pa? Si Tessie, si Coson. Ayan, sila Andrew Tan. Yung nasirang Gaisano, ganon din. Si William Gatchalian. Ako talagang, alam niyo, pag nagtulungan talaga, hindi pwede na hindi mo makikita yung trabaho. O ano naman tong hindi na natin ito papakailaman tong mga salita ni Ping Lacson laban naman dito kay Secretary Roque, kaugnay dun sa mga salita nung huli, kaugnay dito sa infrastructure. Kaya muna silang dalawa. Basta ang mahalaga, yung pong mga infrastructure program ni Presidente had already taken off. In fact, many of them have been completed. Yung iba naman nearing completion. At even beyond his term, meron pang matatapos. Kaya maganda talaga. Yun ang hindi pinapansin ng mga kritiko. Kaya dapat bigyan nyo naman ng pansin. Sabi nga sa kanta, kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa inyong mga kritiko, matutuwa naman kami sa inyo ng konti. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Ano sabi ni BP Lenny? Sabi ni BP Lenny, bakit yung pinag-aaksaya ako ng panahon? Kulelat naman pala ako. Ikaw talaga, BP Lenny. Alam mo, BP, unang-una, pag meron ka kasing sinabi na sa tingin ng iyong lingkod, mukha namang walang batayan sa katotohanan, siyempre, iwawasto kita. Hindi naman pa pwedeng papabayaan kita. Sabi mo, kulelat naman. Kahit ka pa kulelat, lalong dapat kitang bigyan ng pansin para naman mag-increase naman yung rating mo. Di ba? O, dapat nga matuwa ka. Kaya, if you're magaling to dish out criticism, tanggapin mo rin yung kontrabirada sa'yo. O, kaya nga counterpoint tayo Para pag merong mali, we will try to correct by telling you the facts. Hindi po ba? Yun namang mga sa totoo lang. Kayo ni Senator Kiko, Senator Ontiveros, sino pa? At ikaw, yung naman mga puna nyo at yung mga mungkahi nyo, dati na namang ginagawa. Ang problema nga, if you make a suggestion, you make it appear na hindi ginagawa. Sabi nyo, dapat ang gobyerno ganito gawin. O, gaya niyan sinasabi mo.
yung kumpiyansa sa bakuna ay still low. Alam mo na pala, bakit hindi ka tumulong na mangampanya ka, i-educate mo yung sambayanan. Hindi yung basta sasabihin mo, mauna ka kasi presidente yung magpabakuna para hindi lang ganun kasimple yun. Kahit pa si presidente magpabakuna, kung yung mga naniniwala ay hindi natin mabigyan ng tamang edukasyon sa kahalagahan ng pagbabakuna, hindi rin magpapabakuna yun. Kaya yung mga kagaya nyo, dahil di ba sinasabi ho natin, bawat isa sa atin may sphere of influence. Yung naniniwala sa atin, kung ano sabihin natin, o yun, mag-concentrate ka doon, focus ka. Sa halip na pulaan mo ang gobyerno, sabi mo, mga kababayan, alam nyo, yung sorbe, ganito, ganyan. Ito dapat, mapaliwanagan mo. Makinig tayo sa mga scientists. Makinig tayo kala Dr. S.P. Cabral, Dr. Saldana, kay Dr. Duque. Kagari sila ang mga nakakaalam Bigyan natin ng pagpapahalaga. Paliwanag natin. At saka, teka muna, BP Lenny. Pag sinasagot kita, hindi ka binabastos. Ganon din yung mga iba, mga nasa kabinete, kung sinasagot ka, hindi pambabastos yun. Inilalagay ka lang sa wastong sitwasyon. Kinokorek lang yung mga facts mo. Hindi yun sa mayabang. Alam po ninyo, Bipileni, ang tinatawag na mayayabang ay yung nagbibigay ng payag na mali ang facts. Yun ang kayabangan, hindi katotohanan Ngayon, kung totoo ang sinabi mo, ay hindi kayabangan yun. Totoo yun Kaya nga pag sinabing mayabang, you pretend. Yun. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Secretary ni Congressman Alvarez Pantaleon, yung dating speaker. Sabi niya, kailangan yung susunod na presidente, tingnan natin yung qualification, yung marunong tumugon sa krisis. Huwag yung mga pretenders. Anong ibig sabihin? I agree with Congressman Pantaleon Alvarez. Pretender, ibig sabihin, yung nagpapanggap na magaling, hindi naman. Nagpapanggap na kaya niyang mamahala, hindi naman. Yung mahilig ko magpula, mag-criticize. Pero kung siya ang paupuin mo, hindi naman niya kaya. Tayo nung binigay natin yung ideya na si Mayor Sara maging presidente, hindi yung pretender to kasi merong record Ilang taon na naging mayor. Ibig sabihin, may karanasan na yan sa pamamahala. Yung mga iba naman dyan, pula ng pula, gusto maging presidente, ano bang karanasan nila? Wala. Kundi mamula lang. Mamigay ng mga ayuda, may kasama pang media. Hindi ba? Si Mayor Sara, ito, hindi nyo alam. Palaging namimigay pero hindi nyo naririnig, wala kayo nakikitang larawan kasi hindi nalalaman ng media. Magaling magtago ng kanyang ginagawang kabutihan. Yun ang ayaw ni Congressman Pantaleon Alvarez. Wag daw tayo pumunta doon sa pretender. I agree. Doon tayo pumunta doon sa mga kumbaga tested. Talagang napatunayan na natin na magaling sa pamamahala, may karanasan.
O, di po ba? Abogado pa. O, pareho rin ni Congressman Alvarez, abogado rin. Presidente, abogado rin. O, yun. At merong malasakit. Pero alam nyo, ang kagustuhan ko talaga kay Mayor Sara, wala siyang sinisino. Kung ano ang batas, papatupad niya. At pati sa sarili niya, pinatutupad. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya. Wala siyang self-entitlement. She enforces the law against herself, just like the father, the president. Oh, yun. Hindi pretender. Ay, nako. Anyway, ito na namang pinag-uusapan na naman tungkol dito sa yung seat, booster seat. Alam nyo, unang-una, ba't ba pinag-uusapan natin to? Yung mga baby natin nasa bahay ngayon, hindi naman talaga lumalabas ngayon yung mga bata ngayon Hindi ba bawal nga So what is there to have a car installed a booster seat? Walang sasakay doon. Sa bahay nga lahat, karamihan Tsaka, alam po ninyo, gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, pag meron pong ginawa ang isang pamahalaan, ano bang pamahalaan yan? Palaging iniisip niyan yung sa kaliligtas ng sinasakupan niya. Yun o palagi. Yun ang presumption. Ginagawa yun hindi para pahirapan, kung hindi para makaligtas. Yun naman talaga ang alam nyo, may research dyan. Nakaramihan daw sa mga aksidente, mga namamatay, nai-injure ng mga bata. Dahil nga doon sa pag ikay sumakay sa kotse, walang safety belt, walang safety seat. O kaya, pag nagkaroon ng smash up, banggaan, di syempre, talagang titilapon ng baby. O titilapon yung bata. Kaya si Presidente, sabi niya, suspendido na muna yan. Unang-una nga, paano mo nga ipatutupad? Wala ka namang bata nga makikita sa... kayo ba? May nakita na kayong bata? Ngayon, tumingin kayo sa mga sasakyan. Kung mayroong bata dyan na nakasakay, kung meron kayong makita, papuntang ospital yan. Hindi po ba? So, sa panahon ngayon na bawal nga lumabas, wala muna yan. So, it's useless even discussing it. Ito naman, pag-usapan na natin to. Di ba? Kung matatandaan ninyo, matagal na, ilang buwan na, sinasabi ko sa inyo, di ba sinasabi ko sa inyo, pag ako nasa kotse, tag-iisa ako, hindi ako nagsusuot ng mask. Susuot lang ako pag dalawa kami, may driver. Kaya naman may kasama ako. Membro ng pamilya. Kahit miyembro ng pamilya, magsuot ho kayo ng mask. Huwag na ho kayo mag-react. Bakit ba yung maliliit na bagay, pinagre-reactan natin? Wala hong mawawala sa atin kung kahit na kasama natin sa bahay ay maglagay ng mask pag nasa loob ng kotse. Unang-una, napaka-iksi lang naman ang biyahe. Mula dun sa bahay natin, papuntang opisina o papunta sa palengke, papunta sa mall, papunta sa grocery. Pangalawa, hindi nyo nga malaman kung asymptomatic yung kasama nyo. Meron na palang virus Mahawaan pa tayo. Sa totoo lang, sa amin sa bahay, kami ni doktora, nakamaskara kahit sa loob ng bahay. Pati yung mga anak ng Paolo ko, yung mga apo, dahil magkalapit lang kami, one door away lang kami. Pagdating doon, Grandpa, naka-mask ho sila. Ilang taon na ba yun? 5, 6. Yung isa, going 3. Yung going 3 nga, dapat hindi ka naglalagay ng mask. Pero siya, face shield siya, face shield. Kaya tandaan nyo,
O ito naman si... Yun nga ba ang sinasabi natin? Kung minsan kasi, para lang maging politically relevant, nagbibigay ng mga pahayag. Hindi ko alam. Ano ba to si Senador Grace po ba? Re-electionista ba to? Hindi natin alam kung re-electionista ito. Kasi sabi niya, ludicrous and unrealistic daw. Bakit daw kailangan mag-mask? Ako naman, Senadora Grace, mawalang galang na. Unang-una, hindi... Oh, tingnan mo ha. Nandun sa loob kayo ng kotse, sasakyan, van, or whatever vehicle you're riding with some people, members of the family. Eh, hindi naman malalaman yun ng enforcer kung you're living in the same house. Hindi porket isang kotse nyo, you're living in the same house. Paano kung kapitbahay mo yun, dinaanan mo, nakiangka sa'yo. Sige nga, kayo naman, basta lang yan ang problema, basta gusto tumakbong senador eh. Mga hindi naman dapat nagpapayag. Hindi man dapat na pumasok sa mga issue, pumapasok. Para lang, para lang mabanggit ang pangalan, sa dyaryo, sa balita. Sus Mariosep naman kayo. Pabayaan niyo yung kung ano man ang credential nyo. Hayaan nyo yung ibang tao ang mismong magsabi, oh, okay yan, ganito, ganyan. Hindi yung sasawsawan lahat na hindi naman kailangan. O kagaya nito. Sabi ni Presidente, bumili tayo ng Black Hawk. Kasi nga, unang-una, kailangan natin yan para itong mga terorista, mga rebelding, mga komunista, meron tayong panlaban. Pangalawa, kailangan natin ng mga choppers. Bakit? Abay, hindi ba yun ang ginagamit natin? You want to bring ayuda, you want to bring medicine, you want to bring PPEs, o ngayon, bakuna, kailangan mo ng eroplano, chopper. Pero ito namang mga kontratista, tawag ko sa kanila, kontratista. Hindi ko yung nangungontrata sa construction. Kontra kasi ng kontra. Ito mga nasa kaliwa at mga oposisyon pang iba. Bakit daw bumibili sana raw yung pambili ng ng chopper, itong Black Hawk choppers. Gastusin na lang natin dito sa COVID, pagtugon. Kailangan pambili daw ang bakuna. Kumisan, wala, hindi nga nag-iisip eh. Unang-una, meron na nga tayong budget dyan sa bakunang yan. Kumpleto na yan. Utang na nga tayo eh. Pero hindi ibig sabihin, papabayaan naman natin yung ibang pangangailangan ng bansa. Kailangan, yun ang tinatawag na multitasking, maging creative tayo. Hindi po pwedeng ma-hostage ka ng pandemya, ma-hostage ka ng bakuna, ma-hostage ka lang ng rebellion. Hindi po pwede yun. Abay, kailangan, dami nating all fronts eh. Hindi pwedeng one front lang, and then papabayaan mo yung the other fronts. O, di patay tayo nun. Kailangan marunong ka. O, yun ang sinasabi natin. Ano ba yan? O teka, puntahan naman natin yung tinatawagan natin si Secretary Delfin Lorenzana. Kanina, nag-return call siya pero nagpo-programa na ho tayo kasi tinext ko siya. Sabi ko sa kanya, kasi may mga nabasa ho ako sa dyaryo kahapon, the other day pa, hanggang ngayon, kaugnay naman ho dito sa mga naarestong ETA. At saka, yun namang pahayag ni General Parlade na nagbabantang ididemanda. At narinig naman natin yung mga kontra. Tayo, na-curious tayo. Kasi
ang pinagre-reactan yung news article na sinulat nitong isang reporter. Ano nga bang pangalan nun? Sino siya? What's her name now? Si Tets ka ba? O Tets Torres Tupas. So, hinanap po natin yung news article. Kasi, sabi ni General Parlade daw, sangayon sa kanyang tweet, dahil meron daw nag-react, hindi ba natin pwede demanda? Pwede yan. Aiding terrorist. O, edi umani ngayon ng kontrobersya. O, so tayo, naging curious naman tayo, di binasa natin yung news article. O kaya ako tinext si Secretary Delfin Lorenzana. Sabi ko, Secdel, nabasa ko yung news article na sinulat nitong Inquirer reporter. Hinahanap ko yung pwedeng makonsider na aiding terrorist. Wala akong nakita. Ang nakita ko, straight reporting. Hindi lamang straight reporting, kino-quote lamang yung petition na final sa Korte Suprema. So, kung ikaw ay magbabanta dito sa reporter na ididimanda mo ng anti-terrorist, malabo, malayo, mali. Oh. Hindi tayo sang-ayon doon. Kung baga, overboard yun. Baka naman kasi, hindi lang nabasa ng gusto ni General Parlade. Kasi, alam nyo, kaming mga abogado, trained kami dyan. Alam namin, if you go beyond your constitutional right, you go beyond the freedom of speech and of the press, alam namin yan. Diyan kami ginugulpin mga professor namin at sa dami ng binabasa namin. Tinitingnan ko yung article, talagang straight reporting eh. Oh. Paano mo sasabihin na kung baga, ang ating payo, pareho rin ang payo ni Secretary Delfin. Alam mo, sabi nga ni Secretary Delfin, masyadong thin yung freedom of expression mo at saka yung I know where the apprehension from those who feel na pag meron kang sinulat na isang bagay na parang kumakampi, parang ang feeling mo tumutulong sa terorista. Pero kailangan tingnan nating maigi. Kung reporter lang at nagsusulat, sabi ng petition ganito, sabi ng petition ganyan, sabi nitong mga inaresto ganito, anong solusyon? Simple lang ang solusyon doon. Mag-issue ka rin ng statement na mali ang facts mo. Eto naman yung side namin dyan. O di ilabas natin. Pero yung sasabihin mo, demanda kita. Medyo malabo yun. Mapupulaan tayo dyan. O kaya sasabihin na, hindi pa pwedeng, ba't kayo ganyan? Ginagamit nyo na yung anti-terrorist para takutin kami. Hindi ho. Tandaan nyo, itong administrasyon, maingat ho dyan. Pagdating sa freedom of expression and of the press, number one dyan si Presidente. Kita nyo, pinapabayaan lang lahat na mag-rally ka dyan, murahin nyo na ako. Okay lang yan. But do not go beyond that. Pag gumawa kayo at kayo'y may kipag-ugnayan at kasama na kayo sa conspiracy, napapabagsakin yung gobyerno, ibang usapan na yan. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So, yan ang posisyon natin dyan. Kaya kayong mga, ito namang mga mabili, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pag may nakitang mali, naku, they will pounce on you. Pero alam nyo, si Presidente will not tolerate anything that is in violation of your rights. Maniwala kayo. Ayaw niya yun. Di ba sinabi ko sa inyo, this President reacts against any kind of oppression, any kind of illegality, irregularity. Ayaw niya yun eh.
Pero sa tingin ko naman, baka naman si General Paladi in a moment of exuberance. Alam niyo naman, talagang lumalaban din yan sa mga komunista. Hindi naman pwede yung paprente-prente ka dyan, no? Talagang pag nakakita yan ng sa tingin niya, mali ang ginagawa mo at papunta ka doon, ay hindi pwede sa amin yan. O, yun naman ang General Parlade. Pero dito sa usaping ito, na nabasa ko yung news article, sa akin, straight reporting ang nakita. Ano pa ba? Meron pa ba? Mukhang naubusan na naman tayo ng oras. Marami pa daw. Pero anyway, pansamantala po tayo magpapaalam sa inyo. Ako po si Salvador Panelo. Nagsasabi sa inyong, let us wear our face mask and our face shield. Ano pa? Abay, maghugas mo kayo ng kamay palagi, ho. At saka yung tunay yung paghuhugas, yung matagal. Ako, hindi ako problema dahil naghuhugas ako ng pinggan, ng ano-ano. Walang katulong. Wala akong kasambay sa bahay, kaya palaging okay ang kamay natin. At saka palakasin po ninyo ang inyong mga katawan. Maliban pa yung nag-o-observe kayo ng 2-meter distance. Social distancing. Iba na ho yung talagang malusugo tayo. Walang kakapit na sakit sa atin. Kaya mag-ehersisyo, matulog ng maaga, tamang bilang, kumain ng masustansya, gulay, uminom kayo ng vitamina. Sabi ko sa inyo, enerbon tayo eh. So, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.